Kabanata 33, Sino ang aking mga kapatid? Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 12 versikulo 22 hanggang 50, Marcos Kapitulo 3 versikulo 20 hanggang 35. Ang mga anak ni Jose ay malayo sa pakikiramay kay Jesus sa kanyang gawain. Ang mga ulat na nakarating sa kanila tungkol sa kanyang buhay at mga gawain ay pumuno sa kanila ng pagkamangha at pagkabalisa. Narinig nila na siya ay nagtalaga ng buong gabi sa panalangin, na sa buong araw siya ay dinudumog ng malalaking pulutong ng mga tao, at hindi binigyan ang kanyang sarili ng oras kahit na para kumain. Nadama ng kanyang mga kaibigan na kanyang pinapagod ang kanyang sarili sa kanyang walang humpay na paggawa, hindi nila nagawang sagutin ang kanyang saloobin sa mga pariso, at may ilan na natatakot na ang kanyang katwiran ay nagiging magulo. Nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid, at gayon din ang paratang na dinala ng mga pariso na nagpalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas. Damang-dama nila ang panunuya na dumating sa kanila sa pamamagitan ng kanilang kaugnayan kay Jesus. Alam nila kung anong kaguluhan ang nilikha ng kanyang mga salita at mga gawa, at hindi lamang nabahala sa kanyang matapang na mga pahayag, ngunit nagalit sa kanyang pagtuligsa sa mga estriba at pariso. Sila ay nagpasya na siya ay dapat hikayatin o pilitin na itigil ang ganitong paraan ng paggawa, at hinikayat nila si Maria na makiisa sa kanila, iniisip na sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig para sa kanya ay maaaring manig sila sa kanya upang maging mas maingat. Bago nito, sa ikalawang pagkakataon ay ginawa ni Jesus ang himala ng pagpapagaling ng isang taong inaalihan, bulag at pipi, at inulit ng mga pariso ang paratang, nagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo. Mateo Kapitulo 9 versikulo 34. Malinaw na sinabi sa kanila ni Kristo na sa pag-uukol ng gawain ng banal na espiritu kay Satanas, sila ay humiwalay sa kanilang sarili mula sa bukal ng pagpapala. Yaong mga nagsalita laban kay Jesus mismo, na hindi nauunawaan ang kanyang banal na katangian, ay maaaring tumanggap ng kapatawaran, sapagkat sa pamamagitan ng banal na espiritu ay madalas silang makita ang kanilang pagkakamali at magsisi. Anuman ang kasalanan, kung ang kaluluwa ay magsisi at maniwala, ang pagkakasala ay nahuhugasan sa dugo ni Kristo, ngunit siya na tumatanggi sa gawain ng banal na espiritu ay inilalagay ang kanyang sarili kung saan ang pagsisisi at pananampalataya ay hindi makakarating sa kanya. Sa pamamagitan ng espiritu ay gumagawa ang Diyos sa puso, kapag kusang tinatanggihan ng mga tao ang espiritu, at ipinahayag ito na mula kay Satanas, pinuputol nila ang daluyan kung saan maaaring makipag-usap ang Diyos sa kanila. Kapag ang espiritu sa wakas ay tinanggihan, wala nang magagawa ang Diyos para sa kaluluwa. Ang mga pariso na pinagsabihan ni Jesus ng babalang ito ay hindi mismo naniniwala sa paratang na kanilang iniharap laban sa kanya. Walang sinuman sa mga dignitaryo na iyon ang nadama na naakit sa tagapagligtas. Narinig nila ang tinig ng espiritu sa kanilang sariling mga puso na nagpapahayag na siya ang pinahiran ng Israel, at hinihimok silang ipagtapat ang kanilang sarili na kanyang mga alagad. Sa liwanag ng kanyang presensya ay napagtanto nila ang kanilang kawalang banal, at nagnanais ng isang katwiran na hindi nila kayang likhain. Ngunit pagkatapos ng kanilang pagtanggi sa kanya ay napakahiyang tanggapin siya bilang Mesiyas. Sa paglalagay ng kanilang mga paa sa landas ng kawalan ng pananampalataya, sila ay masyadong mapagmataas upang ipagtapat ang kanilang pagkakamali. At upang maiwasan ang pagkilala sa katotohanan, sinubukan nila sa desperadong karahasan na pagtalunan ang turo ng tagapagligtas. Ang katibayan ng kanyang kapangyarihan at awa ay nagpagalit sa kanila. Hindi nila mapipigilan ang tagapagligtas na gumawa ng mga himala, hindi nila mapatahimik ang kanyang pagtuturo, ngunit ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang ilarawan siya sa mali at pasinungalingan ang kanyang mga salita. Sumunod pa rin sa kanila ang nakakumbinsi na espiritu ng Diyos, at kinailangan nilang bumuo ng maraming hadlang upang mapaglabanan ang kapangyarihan nito. Ang pinakamakapangyarihang ahensya na maaaring dalhin sa puso ng tao ay nagsusumikap sa kanila, ngunit hindi sila sumuko. Hindi ang Diyos ang bumubulag sa mga mata ng tao o nagpapatigas ng kanilang mga puso. Siya ay nagpapadala sa kanila ng liwanag upang ituwid ang kanilang mga kamalian, at upang akayin sila sa ligtas na mga landas, sa pamamagitan ng pagtanggi sa liwanag na ito nabubulag ang mga mata at tumigas ang puso. Kadalasan ang proseso ay unti-unti, at halos hindi mahahalata. Dumarating ang liwanag sa kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos,
sa pamamagitan ng kanyang mga tagapaglingkod, o sa pamamagitan ng direktang kalayaan ng kanyang espiritu, ngunit kapag ang isang sinag ng liwanag ay binaliwala, mayroong bahagyang pagkasira ng mga espiritual na pangunawa, at ang pangalawang pagsisiwalat ng liwanag ay hindi gaanong nauunawaan. Kaya't ang kadiliman ay tumataas, hanggang sa ito ay gabi sa kaluluwa. Ganito ang nangyari sa mga pinunong Hudyo. Sila ay kumbinsido na ang isang banal na kapangyarihan ay dumalo kay Kristo, ngunit upang labanan ang katotohanan, iniugnay nila ang gawain ng banal na espiritu kay Satanas. Sa paggawa nito ay sadyang pinili nila ang panlilinlang, isinuko nila ang kanilang mga sarili kay Satanas, at mula ngayon sila ay kinokontrol ng kanyang kapangyarihan. Ang malapit na nauugnay sa babala ni Kristo tungkol sa kasalanan laban sa banal na espiritu ay isang babala laban sa walang ginagawa at masasamang salita. Ang mga salita ay isang indikasyon ng kung ano ang nasa puso. Mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ngunit ang mga salita ay higit pa sa isang indikasyon ng pagkatao, may kapangyarihan silang mag-react sa karakter. Ang mga lalaki ay naiimpluwensyahan ng kanilang sariling mga salita. Kadalasan sa ilalim ng isang saglit na simbuyo, udyok ni Satanas, sila ay nagbibigay ng pagbigkas sa paninibugho o masamang pag-aakala, na nagpapahayag ng hindi nila talagang pinaniniwalaan, ngunit ang ekspresyon ay tumutugon sa mga iniisip. Sila ay nalinlang ng kanilang mga salita, at naniwala sa totoo na sinalita sa udyok ni Satanas. Sa sandaling nagpahayag ng opinyon o desisyon, kadalasan ay masyadong mapagmataas upang bawiin ito, at subukang patunayan ang kanilang sarili sa tama, hanggang sa maniwala sila na sila nga. Mapanganib ang magbitaw ng salita ng pagdududa, mapanganib ang pagtatanong at pagpuna sa banal na liwanag. Ang ugali ng pab-aya at walang paggalang na pagpuna ay tumutugon sa pagkatao, sa pagpapaunlad ng kawalang galang at kawalan ng pananampalataya. Maraming tao na nagpapakasasa sa ugali na ito ay nawala ng malay sa panganib, hanggang sa handa siyang punahin at tanggihan ang gawain ng banal na espiritu. Sinabi ni Jesus, ang bawat salitang walang kabuluhan na sasabihin ng mga tao, ay ibibigay nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita ay aariing ganap ka, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng babala sa mga humanga sa kanyang mga salita, na nakarinig sa kanya ng may kagalakan, ngunit hindi isinuko ang kanilang sarili para sa panahanan ng banal na espiritu. Ito ay hindi lamang sa pamamagitan ng paglaban ngunit sa pamamagitan ng kapabayaan na ang kaluluwa ay nawasak. Kapag ang karumaldumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, ang sabi ni Jesus, siya ay lumalakad sa mga tuyong dako, na naghahanap ng kapahingahan, at hindi nakasumpong. Kung magkagayoy sinabi niya, babalik ako sa aking bahay na aking pinanggalingan, at pagdating niya, nasumpungan niyang walang laman, walis, at napapalamutian. Kung magkagayoy yumayaon siya, at magsasama ng 7 pang espiritu na higit na mas asama kaysa sa kanya, at sila'y pumapasok at nananahan doon. Marami sa panahon ni Kristo, tulad ng ngayon, na tila nasira ang kontrol ni Satanas sa panahong iyon, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sila ay pinalaya mula sa masasamang espiritu na humawak ng kapangyarihan sa kaluluwa. Sila ay nagalak sa pag-ibig ng Diyos, ngunit, tulad ng mga mabatong tagapakinig ng talinghaga, hindi sila nanatili sa kanyang pag-ibig. Hindi nila isinuko ang kanilang sarili sa Diyos araw-araw, upang si Kristo ay manahan sa puso, at nang bumalik ang masamang espiritu, kasama ang 7 iba pang espiritu na higit na mas asama kaysa sa kanya, sila ay lubos na pinangungunahan ng kapangyarihan ng kasamaan. Kapag isinuko ng kaluluwa ang sarili kay Kristo, isang bagong kapangyarihan ang magtataglay ng bagong puso. Ang isang pagbabago ay ginawa na hindi kailanman magagawa ng tao para sa kanyang sarili. Ito ay isang supernatural na gawain, na nagdadala ng isang supernatural na elemento sa kalikasan ng tao. Ang kaluluwang ibinigay kay Kristo ay naging kanyang sariling kuta, na kanyang hawak sa isang mapanghimagsik na mundo, at nilalayo niya na walang awtoridad na makikilala dito kundi ang kanyang sarili. Ang isang kaluluwa sa gayon ay pinanatili sa pag-aari ng makalangit na mga ahensya ay hindi nululupig sa mga pagsalakay ni Satanas. Ngunit maliban kung ibibigay natin ang ating sarili sa kontrol ni Kristo, tayo ay mapangasiwaan ng masama. Hindi may iwasang mapasailalim tayo sa kontrol ng isa o ng isa pa sa 2 dakilang kapangyarihan na naglalaban para sa kataas-taasang kapangyarihan ng mundo.
Hindi kinakailangang sadyang piliin natin ang paglilingkod sa kaharian ng kadiliman upang mapasailalim sa kapangyarihan nito. Kailangan lamang nating pabayaan na iugnay ang ating sarili sa kaharian ng liwanag. Kung hindi tayo makikipagtulungan sa makalangit na mga ahensya, aagawin ni Satanas ang puso, at gagawin itong kanyang tahanan. Ang tanging depensa laban sa kasamaan ay ang pananahan ni Kristo sa puso sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang katwiran. Maliban kung tayo ay lubos na nakaugnay sa Diyos, hinding-hindi natin malalabanan ang hindi banal na mga epekto ng pagmamahal sa sarili, pagpapakasaya sa sarili, at toksong magkasala. Maaari nating iwanan ang maraming masasamang gawi, para sa oras na mahiwalay tayo kay Satanas. Ngunit kung walang mahalagang kaugnayan sa Diyos, sa pamamagitan ng pagsuko ng ating sarili sa Kanya sandali sa bawat sandali, tayo ay madaraig. Kung walang personal na kakilala kay Kristo, at isang patuloy na pakikipag-isa, tayo ay nasa awa ng kaaway, at gagawin ang kanyang utos sa wakas. Ang huling kalagayan ng taong iyon ay mas masahol pa kaysa sa una. Gayun din, sabi ni Jesus, ay mangyayari rin sa masamang henerasyong ito. Walang mas matitigas na gaya ng mga taong binaliwala ang paanyaya ng awa, at ginawa sa kabila ng espiritu ng biyaya. Ang pinakakaraniwang pagpapakita ng kasalanan laban sa banal na espiritu ay ang patuloy na pagwawalang bahala sa paanyaya ng langit na magsisi. Ang bawat hakbang sa pagtanggi kay Kristo ay isang hakbang tungo sa pagtanggi sa kaligtasan, at tungo sa kasalanan laban sa banal na espiritu. Sa pagtanggi kay Kristo ang mga Hudyo ay nakagawa ng hindi mapapatawad na kasalanan, at sa pagtanggi sa paanyaya ng awa, maaari nating gawin ang parehong pagkakamali. Nag-aalok tayo ng insulto sa prinsipe ng buhay, at inilalagay siya sa kahihiyan sa harap ng sinagoga ni Satanas at sa harap ng makalangit na sansinukob kapag tumanggi tayong makinig sa kanyang mga itinalagang mensahero, at sa halip ay makinig sa mga ahente ni Satanas, na maglalayo sa kaluluwa mula sa Kristo. Hanggat ginagawa ito ng isang tao, hindi siya makakahanap ng pag-asa o kapatawaran, at sa wakas ay mawawala ang lahat ng pagnanais na makipagkasundo sa Diyos. Habang nagtuturo pa rin si Jesus sa mga tao, dinala ng kanyang mga disipulo ang mensahe na ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay nasa labas, at ninanais na makita siya. Alam niya kung ano ang nasa kanilang mga puso, at siya ay sumagot at sinabi sa nagsabi sa kanya, "Sino ang aking ina? At sino ang aking mga kapatid?" At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat ang sinumang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki, at kapatid na babae, at ina." Lahat ng tatanggap kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng isang tali na mas malapit kaysa sa pagkakamag-anak ng tao. Sila ay magiging isa sa Kanya, tulad ng siya ay kaysa ng Ama. Bilang isang mananampalataya at tagatupad ng Kanyang mga salita, ang kanyang ina ay mas malapit at ligtas na nauugnay sa kanya kaysa sa pamamagitan ng kanyang likas na relasyon. Ang kanyang mga kapatid ay hindi makakatanggap ng pakinabang mula sa kanilang kaugnayan sa kanya maliban kung tatanggapin nila siya bilang kanilang personal na tagapagligtas. Anong laking suporta ang makikita ni Kristo sa kanyang mga kamag-anak sa lupa kung sila ay naniwala sa kanya bilang isa mula sa langit, at nakipagtulungan sa kanya sa paggawa ng gawain ng Diyos. Ang kanilang kawalan ng pananampalataya ay nagbigay ng anino sa buhay ni Jesus sa lupa. Ito ay bahagi ng kapitan ng saro ng kabihan na kanyang ibinuhos para sa atin. Ang puot na nag-alab sa puso ng tao laban sa ebanghelyo ay lubos na nadama ng anak ng Diyos, at ito ay pinakamasakit sa kanyang tahanan, sapagkat ang kanyang sariling puso ay puno ng kabaitan at pagmamahal, at pinahahalagahan niya ang magiliw na paggalang sa relasyon ng pamilya. Ang kanyang mga kapatid ay nagnanais na siya ay pumayag sa kanilang mga ideya, kung ang gayong landasin ay lubos na hindi naaayon sa kanyang banal na misyon. Itinuring nila siya bilang nangangailangan ng kanilang payo. Hinatulan nila siya mula sa kanilang pananaw bilang tao, at inisip na kung siya ay magsasalita lamang ng mga bagay na katanggap-tanggap sa mga eskriba at pariso, iiwasan niya ang hindi kanais-nais na pagtatalo na pinukaw ng kanyang mga salita. Inisip nila na siya ay nasa tabi niya sa pag-angkin ng banal na awtoridad, at sa paglalagay ng kanyang sarili sa harap ng mga rabay bilang isang tagapagsawi ng kanilang mga kasalanan. Alam nila na ang mga pariso ay naghahanap ng pagkakataon para akusahan siya,
at nadama nila na binigyan niya sila ng sapat na pagkakataon. Sa kanilang maikling panukat na linya ay hindi nila maarak ang misyon na kanyang naparito upang tuparin, at sa makatuwid ay hindi makiramay sa kanya sa kanyang mga pagsubok. Ang kanilang mga magaspang, walang pagpapahalagang salita ay nagpakita na sila ay walang tunay na pangunawa sa kanyang katangian, at hindi naunawaan na ang banal ay nahalo sa tao. Madalas nilang makita siyang puno ng kalungkutan, ngunit sa halip na aliwin siya, ang kanilang espiritu at mga salita ay nasugatan lamang ang kanyang puso. Ang kanyang sensitibong kalikasan ay pinahirapan, ang kanyang mga motibo ay hindi nauunawaan, ang kanyang gawain ay hindi naiintindihan. Madalas isulong ng kanyang mga kapatid ang pilosopiya ng mga Pariso, na hubad na at may uban dahil sa katandaan, at ipinapalagay na maaari nilang ituro siya na nakauunawa sa lahat ng katotohanan, at nakauunawa ng lahat ng misteryo. Malaya nilang kinundena ang hindi nila maintindihan. Ang kanilang mga panunuya ay sumubok sa kanya hanggang sa mabilis, at ang kanyang kaluluwa ay pagod at nababagabag. Ipinangako nila ang pananampalataya sa Diyos, at inakala nilang pinagtitibay nila ang Diyos, nang ang Diyos ay kasama nila sa laman, at hindi nila siya nakilala. Ang mga bagay na ito ay ginawa ang kanyang landas na isang mahirap na paglalakbay. Napakasakit ni Kristo sa maling pagkaunawa sa kanyang sariling tahanan kaya't nakaginhawa sa kanya na pumunta sa lugar na wala ito. May isang tahanan na gusto niyang dalawin, ang tahanan ni Lazarus, at ni Maria, at ni Marta, sapagkat sa kapaligiran ng pananampalataya at pagmamahal ay nagkaroon ng pahinga ang kanyang espiritu. Gayunpaman, walang sinuman sa lupa ang makakaunawa sa kanyang banal na misyon, o nakakaalam ng pasanin na kanyang dinadala para sa sangkatauhan. Kadalasan ay nakatagpo lamang siya ng kaginhawahan sa pag-iisa, at pakikipag-usap sa kanyang makalangit na Ama. Yaong mga tinawag upang magdusa alang-alang kay Kristo, na kailangang magtiis ng maling pangunawa at kawalan ng tiwala, maging sa kanilang sariling tahanan, ay maaaring makatagpo ng kaliwan sa pag-iisip na si Jesus ay nagtiis din. Siya ay naantig ng habag sa kanila. Inaanyayahan niya silang makahanap ng kasama sa kanya, at kaginhawahan kung saan niya ito natagpuan. Sa pakikipag-isa sa Ama, ang mga tumatanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas ay hindi pinababayaan bilang mga ulila, upang mag-isa sa mga pagsubok sa buhay. Tinanggap niya sila bilang mga miyembro ng makalangit na pamilya, inutusan niya silang tawagin ng kanyang Ama na kanilang Ama. Sila ang kanyang, maliit, na mahal sa puso ng Diyos, na nakatali sa kanya ng pinakamalambot at matibay na ugnayan. Siya ay may labis na lamang sa kanila, na higit pa sa kung ano ang naramdaman ng ating Ama o Ina sa ating kawalan ng kakayahan gaya ng ang banal ay higit sa tao. Tungkol sa kaugnayan ni Kristo sa kanyang bayan, mayroong isang magandang paglalarawan sa mga batas na ibinigay sa Israel. Nang sa pamamagitan ng kahirapan ang isang Hebreo ay napilitang humiwalay sa kanyang patrimonya, at ipagbili ang kanyang sarili bilang isang alipin, ang tungkulin ng pagtubo sa kanya at ang kanyang mana ay nahulog sa isa na pinakamalapit sa kamag-anak. Tingnan ang Levitico Kapitulo 25 versikulo 25, Levitico Kapitulo 47 hanggang 49, Ruth Kapitulo 2 versikulo 20. Kaya't ang gawain ng pagtubo sa atin at ang ating pamana, na nawala sa pamamagitan ng kasalanan, ay nahulog sa kanya na, malapit sa mga kamag-anak, sa atin. Ito ay upang tabyusan tayo na siya ay naging ating kamag-anak. Mas malapit sa Ama, Ina, kapatid, kaibigan, o kasintahan ng Panginoon na ating tagapagligtas. Huwag kang matakot, sabi niya, sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, ikaw ay naging marangal, at minahal kita, kaya't bibigyan kita ng mga tao para sa iyo, at mga tao para sa iyong buhay. Isaias Kapitulo 43 versikulo 1, 4. Mahal ni Kristo ang mga makalangit na nilalang na nakapalibot sa kanyang trono, ngunit ano ang sasagutin ng dakilang paibig na kanyang inibig sa atin? Hindi natin ito maintindihan, ngunit malalaman natin ito ng totoo sa sarili nating karanasan. At kung pinanghahawakan natin ang kaugnayan ng pagkakamag-anak sa kanya, anong lamang ang dapat nating ituring sa mga kapatid ng ating Panginoon? Hindi ba tayo dapat magmadaling kilalanin ang mga pag-aangkin ng ating banal na relasyon? Inampon sa pamilya ng Diyos, hindi ba natin dapat parangalan ang ating Ama at
Ang ating mga kamag-anak. Dito nagtatapos ang Kabanata 33. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.